ang mamatay ng dahil sa iyo. Bayan kong sinilangan, linupig ng mga dayuhan, siniil ng mga mapanglamang na mga prayle at tinuring mangmang. Sa talas ng aking isipan at talim ng aking pluma, sinubukan kong makipagdigma sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga librong gigimbal sa mga kasakiman ng mga Espanyol. Ngunit, kailan ba naging kasalanan ang ipagtanggol ang aking inang bayan? Kasalanan bang mulatin ang aking mga kababayan sa kadilimang kanilang pinagdaraan? Buhay ko'y aking isinangkalan upang ialay sa iyo aking inang bayan. Parang iyong mga mamamayan na namulat na, kailan hindi na muling pipikit pa. Ipinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna at ikapito siya sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Mercado at Teodora Alonso. Manganganak na yata ako! Tara, malupo ka muna! Si Rizal ay natutong magbasa sa edad na 3 gulang pa lamang sa turo ng kanyang inang si Teodora. Sige nga anak, basahin mo nga ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, I, ga, ha, I, la, ma, na, pa, ra, sa, ta, o, wa, ya. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga at walang duda. Makalipas ang maraming buwan, sa taong ding iyon, tinuruan din ako ng iba't ibang pribadong tagapagturo, gaya na lamang ni na Maestro Celestino na nagturo sa akin na magbasa, magsulat, relihiyon at sa asignaturang matematika. Gwen, marunong ka nang bumasa at magsulat. Higit para yan ang pagiging listo mo sa matematika at reliyon. Sa tingin ko, wala na akong mayaambag sa iyong kalangan. Sumunod si Maestro Lucas Padua na nagturo naman sa akin ng lingwaheng Latin at Espanyol. A, A, B, B, T, 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 D, I, I, F, F, G, H, Aki, Aki, I, I, J, Ota, K, K, L, L, E, Ehe, M, M, N, N, O, O. P. Maraming salamat po maestro, ngunit hindi ko pa po kabisado ang ibang lingwahe. Huwag kang mag-alala.
sapagkat sa edad mong ito na kung saan ay marami ka pang matututunan. Kinakailangan ng ating anak na pumasok at pag-aral sa paralan. Mahal ko, hindi ba pwedeng dito lang siya mag-aral sa ating tahanan? Hindi ba't alam mo naman sakitin ng ating anak? Oo, mahal ko. Ngunit siya rin ay masanit na lakas ang niyang katawan. Pinatawag ni Lobo ako tatang. Oo, Pasyano. Natit mo yung kapatid mo si Pepe sa binyan. Doon na muna siya mag-aaral. Unang araw ko pa lamang sa binyan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikaw, Sen, marunong pa na ako magsalita ng Espanyol. Kaunti lang po, Guru Justiniano. Salita ng Latin. Kaunti lang din po, Guru. Ikaw, Sen, balit ka namang bata ka, balit pa ang kalaman mo. Naranasan ko din kutyain ng aking mga kamag-aral. Chunggo? Ako chunggo? Kaysa naman sa'yo, bangus. Bangus, bangus, bangus. Di ba rin ang bangus? Kaysa naman sa'yo, Chongo. May itim na nga, kakaunti pa ang alam. Sinama ako noon ng aking kapatid na si Pasiano. Roon ko nakita ang sobrang paghihinagpis niya dahil naging malapit siya sa isa sa mga pari na si Padre Jose Burgos. Matapos ang karumaldumal na pagpatay at pagbitay sa 3 paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natimo sa aking puso't isipan sapagkat ang aking Diyo si Alberto. Silver Mesa. Lumayas kayo dito! Ikaw, Julura! Iyang ba ang igaganti mo sa akin? Wala naman akong ibang ginawa kundi maging isang mabuting asawa sa iyo. Pagkatapos, yan ang isusukli mo sa akin? Wait, kabron! Kailan mo pa ako ginaganito? Mahal, hayaan mo muna akong magpaliwanag. O Albert, anong dahilan at naparito ka? Nalaman kong may ibang pinakasama ang aking asawa. Ngayon ay pinaplano kong hiwalayan na siya. Ano? Hindi yan maaari. Naiisip mo ba kung anong iisipin ng ibang tao? Hindi magandang pag-usapan tayo ng buong bayan. Huwag mong hayaang masira ang pangalan na pinamana sa atin ng mga ninuno. Bilang ikay aking kadugo at lubos kong pinapalagaan ng iyong payo, mas pipiliin ko na lang makinig sa iyo at magparaya na lamang. Ito ang mainit na sabaw. Inumin mo muna habang mainit pa. Totoo bang nangyari? Jodora! Ano bang nangyari sa'yo at nagsisigaw ka dyan? Plano mo ba talaga akong patayin? Kaya't nilagyan mo ng lason ang sabaw na pinainom mo sa akin? Ha? Walang laso na sabaw na yan. Ano bang pinagsasabi mo? Anong wala? Ininom ko ito at sumakit ang aking tiyan. Walang laso ng sabaw na yan. Huwag ka nang magkaiba.
Magandang umaga. Narito ba si Doña Chodora? Ako po yun. Ano pong nais niyo at naparito kayo? Sumama ka sa amin. Inaresto ka namin sa salang pagtangkang lasunin ng asawa ng iyong kapatid. Wala akong kinalaman sa pinagbibintang ninyo! Wala akong kasalanan! Bitawan niyo ako! Sinisiraan mo lang nila ako! Huwag ka nang lumaban at sumama ka na lang ng mahinahon. Walang awa nilang hinatak ang aking ina palabas sa aming tahanan. Kasama ng mga gwardya sibil, pinaglakad ang aking kawawang ina mula Calamba hanggang Santa Cruz. Napiit siya sa kulungan ng probinsya ng higit sa 2 taon. Ika-10 ng Hunyo, taong 1872, sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Maynila. Doon nagbabaka sakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi ka na namin maaaring tanggapin. Dahil una, ikay nahuli sa talagang araw ng extrasyon. Ikalawa, ikay patpatin at sakitin sa iyong ika. Komanin ko, Padre Bachi. Nakakasiguro kung mahusay na mag-aaral itong si Jose. At naniniwala kung magbibigay ng magandang reputasyon sa paaralang ito. Kaya naman nararapat natin siyang tanggapin din. O sige, pinahintulutan na kita na mag-aral sa paaralang ito. Maraming salamat, Mag-Ilis Burgos. Ang dahil sa iyo, ako'y pinayagang makapasok at makapaparang sa Ateneo UNESCO. Sa kabila ng paghuli ko sa rehistrasyon at maging sa aking pagpapi ng katawan. Wala na naman ng isa. Sana'y pagbutin ninyo pag-aaral. Tapusin mo magsulat ng mga sulak kasi pagpatuloy mo lamang ang pagsulat. Ako'y nakakasigurong ikay may magandang kinabukasan sa larangan ng mga literatura. Gracias, Padre Sanchez. Segunda katigbak mula sa mayamang angkan sa lipa ay ang unang babaeng minahal ni Jose Rizal. Sa kabila ng kanilang mga damdamin, hindi sila nagkatuluyan dahil hindi pa handa si Rizal na magpakasal at si Segunda naman ay nakatakda ng ikasal sa iba. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay nagpapatunay na si Rizal ay tunay na makata ng pag-ibig. Segunda? Kamusta, Jose? Gusto ko sana magpaalam ako uwi na sa aming tahanan sa Calamba. At baka hindi na kita makita ngayong bakasyon. Ako man ay uuwi na rin sa anong bayan sa Sige, paalam. Kadaan naman kayo sa Calamba, di ba? Baka kayo dumiretso sa Lipa. Kaya makikita pa tayo. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon nakilala ko ang isang kaakit-akit at mahinhing dalaga na anak ni Tio Antonio Rivera na nagngangalang Leonor Rivera. Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas na kasama ko ang aking mahal na si Leonor Rivera. Bakas sa aming mga labi ang saya sa tuwing kami magkasama. Hindi maitatago ang kilig na aming nadarama sa isa't isa. Leonor, minsan hinihiling ko kay Bathala na sana ay hindi na lamang tayo magpisa. Hindi ko na kasi kaya pigilin ang aking nararamdaman. Gusto ko na itong ilabas habang kasama ka. Kasi gusto kitang makasama habang buhay. Pero Jose, paano kung malaman nila ang ating relasyon sa isa't isa? Ano na lang ang ating gagawin? Tatanan kita kung magkaganon. Mula ngayon, itatago muna natin sa ating mga kamag-anak ang ating lihim na ugnayan. Tatawagin muna kitang Times upang hindi sila makalata. Ang kabuluhan na pagsulat ko ng El Filibusterismo at Nulimitang Here ay upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa kanser ng lipunan na nangyayari sa bansa. Ito ay ang pananakop ng Kastila sa ating bansang Pilipinas. Buenos dias, Rizal. Alam mo na siguro ang balita tungkol sa'yo. Nanganib ang buhay mo ngayon. Kaya't lisanin mo ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ayaw kong nakikita kang mamatay sa kamay ng mga. Ngunit wala akong nakikitang masama sa mga nailibag ko. Ako man, walang nakikitang masama sa iyong mga sinunod. Sadyang mainit lamang ang mga mata nila sa'yo. Pero kung yan ang iyong nais, ako'y lilisan sa lalong madaling panahon.
Pwede te, introduce nas kaibigan. Gracias. Sa pangalawang pagkakataon ay aalis muli ako ng bansa. Hindi ko maaatim na masaktan ang aking pamilya at mahal sa buhay dahil sa aking pagsulat. Alam ko din na mas makakatulong ako sa paggising ng nasyonalismo sa mga puso ng mga Pilipino kung ipagpapatuloy ko ang aking pagsusulat sa ibang bansa. Noong ako ipinatapon sa dapitan ay nakilala ko ang babaeng nagpatibok ng aking puso, ang aking pinakamamahal na si Josephine Bracken. Ang babaeng bumiyag sa aking puso sa taglay niyang kagandahan at kabutihang loob. Mabilis na nakuha ni Josephine ang aking interes. Nag-ibigan kami sa kabila ng maraming hadlang. Sa mata ng Diyos, tayo ay kasama. Oo, ako. Tinatanggap kita ng buong buhay na naisip mo kasama ka namin. Mahal sila ayaw yung buwa. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagdalo niyo sa pagpupulong na ito. Ngunit, ano ang iyong nais at ikay nagpatawag mo pagpapulong? Ang nais ko sana magtatag ng isang samahan ng pamahalaan ng mga Kastila. Ngunit, gano'n ka nakatitiyak, Rizaldo, na tayo magkatagumpay. Marahil, alam naman nating lahat na sila ay labis na makapangyari. Kaya nga tayo narito upang puplanuhan ang ating sasagawang hakbang. Sang-ayon ako sa mga plano, sir. Kaya ipagpatuloy mo ang iyong plano. Kung gayon, tayo na't maghalan ng mamumuno sa ating samahan. Tao po. May sulat po kayo. Good morning, Senyor. I have received this letter. Yes, I send you this letter because I want to know if you want to go back in Hong Kong. But why did you ask? Rizal, we have found these pobres frailes in the suitcase of your sister Lucia. I don't know where it came from. When we arrived in Manila, the inspector truly checked our languages. That is not ours. Don't deny it. Silence! You will be escorted by my nephew, Ramon, to Fort Santiago. Please, take him. Upang itising sa Jose Rizal ukol sa kanyang kasong pag-aalsa, sedisyon at pagtatag ng mga samahang iligal. Si Rizal ay ginawa lamang ang kanyang tungkulin para sa ating bayan. At wala akong nakikitang masama laban dito. Isa pa, mahirap unawain ang mga usaping ito dahil sa mga damdamin laban sa nakakasama. Ngunit paano mo maipapaliwanag ang mga ibinibintang sa kanya ng mga hukom? Ang mga hukom ay hindi dapat mapagpahiganti. Manapay dapat sila ay maging makatarungan. Tama. Tahimik ang lahat kung sinasangayunan ang naturang hatol sa nasasaktan. Kung gayon, tapos na ang usaping ito. Ikaw, si Rizal, ay minahatulang barilin sa Bagong Bayan sa ika-30 ng Disyembre. Noong ako'y natulan ng kamatayan, wala akong anumang pagsisisi at ni katiting na panlulumo na naramdaman sa aking mga ginawa. Para sa bayan kong mahal, sinulat ko ang pinakahuling salaysay na Mi Ultimo Adios na aking sinilid sa Lamparilla at binigay sa aking mga mahal sa buhay sa panahong malaya na ang Pilipinas. Wala akong naramdamang kaba habang ako'y papunta sa Bagong Bayan para sa aking huling sandali. Hihilingin ko sa mga gwardiya sibil na ako'y iharap sa mga tao habang ako'y kikitila ng buhay upang patunayan na ako'y hindi nagtaksil sa aking bayan. Bayang Pilipinas, sa dibdib ko'y ikaw ay buhay. Mamamatay akong nag-aalab ang puso dahil pinagtanggol kita sa malinis na paraan nang walang dungong dumadanak sa lupa. Nang sa gayon, ang iyong mga ninuno ay maging taas noo kanino man.
ba, mahal? Ako kinalaman! Huwag ka nang lumaban at sumama ka nang magpainaw. I don't know.